Luzon Test Mic. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Ang Diyos po natin ay mabuti. God is good. You know, all the time. Again, God is good. Ayun, purihin ng Panginoon. Okay, titignan ko lang po muna kasi nag-decide po ako na gawin pong live yung ating pong kuha natin ngayon, ano? Yung ating pong worship service. Mas maganda kasi kung live. Pag nandito ako, gawin na lang nating live. Teka, sandali lang po. Ongoing na tayo, Ryan, no? Okay. Okay, so mga minamahal, magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po, kung di nagkakamali, ay nasa ano na po, no? Tayo po ay nasa huling linggo na. This is the last week na ng September. At papasok na po ang October. Nako, praise the Lord, no? Bilis lang, ano ho? So, nakikita ko po na parang pabisi ng pabisi yung Iligan City, no? Namin na mahal. Tama ba? Okay. Pray natin na itong week na to, ang protection ni Lord ay nasa syudad po natin. Kasi parang hinati yata nila yung police enforcement ngayon. Meron sa Mugna, meron sa Palao, saka dito sa night market. Okay, so grabing celebration ng syudad sa birthdays nila Sister Cynthia, saka sa birthday ni Faith, yung mga September birthdays. Okay, sige. So mga minamahal, lahat ng mga nagdiwang ng kaarawan, ano po, pagpalain po kayo ni Lord. Ayan, ano po. Ngayon, ang anniversary Thanksgiving natin or Thanksgiving celebration natin po ay gaganapin po sa October 1. Yan na. So, kailan na ba yun? Next Sunday na ba? Next Sunday na pala. Praise the Lord. Next Sunday na pala yung celebration. Okay. Sige. So, alam niyo po kung ano oras tayo mag-start? Alas 3. Yun. Okay, alas 3. Okay, sige, pray na po tayo. Pray muna tayo. So, yung mga nanonood po sa atin, welcome po namin kayo sa ACJM Sunday Worship. Live po tayo. Huling Sunday, nandito po kami sa Iligan City. So, bago ko po i-share ang word, mag-pray po muna tayo. Let's all bow our heads and invoke the blessing ni Lord para po sa word ngayong umaga. Oh, blessed be the name of the Lord. Thank you, loving Heavenly Father. Oh, wonderful God, wonderful Lord, wonderful Savior, King of Kings. Oh, ang ganda ng worship song, Lord. Wala po kayong katulad. Wala talaga. The incomparable Christ. Wala kayong katulad, Panginoong Yesus, aming amang nasa langit. At sa umaga pong ito, Panginoon, ay patuloy ang kagalakan, ang joy, kung bakit kami nagse-celebrate ng victory, ng goodness. We celebrate life, we celebrate Jesus, we celebrate your goodness, Lord. At Panginoon, wala pong Biyernes Santo sa buhay ng inyong mga anak. Do marami kaming mga trials ngayon, shaky lahat. Ang nangyayari all over the world, alam namin na may ginagawa po ang Espiritu Santo. May ginagawa po kayo, O Lord God, Lord Jesus. I pray na ang word ngayong umaga ay mayaman po na i-release sa aming lahat at hindi po posible na maintindihan namin ito kung wala po ang Holy Spirit. So we continue to commit and submit ourselves to you. Nag-humble po kami, Panginoon, dahil you give grace, abundant grace to the humble. We humble ourselves before you. Kailangan namin ang inyong gabay. Kailangan namin ang inyong patnubay. Mayamang blessing sa lahat ng magre-receive ng word ninyo ngayong umaga. At kayo lang po mag-glorify. The praises, the honor, the glory to you, Father, in Jesus' name. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Okay, napakasipag bumati nitong si Pastor Eddie. Nakailang bati na. Hello sa inyo dyan sa Manila. Okay, alam mo po, ang Luzon medyo hopefully na maganda ang Luzon ngayon kasi medyo hindi maganda yung nangyayari lately. Ano po, pag sunod-sunod na apoy, tapos kahit walang bagyo, konting tubig, konting ulan, baha, tapos yung Bulkan Taal,
parang junior Pinatubo, mga minamahal. Lalala po ninyo Mount Pinatubo once upon a time, sumabog, nagkaroon po ng kwan. So, ganun po yun nangyayari. So, stay safe kayo dyan sa Luzon. Okay, now, ano ba ang word ni Lord na nilagay niya sa heart ko? Kagabi pa, ako dinidil ni Lord hanggang kaninang maga. At napakaganda po ng sinasabi po niya na, alam niyo po ba, na He values. Maraming nagsasabi, He loves us so much. Yes or no? Yes? Wala na tayong problema dun sa love ng Diyos eh. Wala tayong problema sa love. Ang hindi masyadong tinututukan is how the Lord God values you and me. Amen? So, punong-puno po ako ng blessing, ng love ng Panginoon dahil sabi niya, argument number one. Ano po? Anong argument number one? Kasi sabi ng iba, wala daw tayong value, bagay na patapon tayo sa impyerno. Alam niyo, mga minamahal, usong-usong ngayon yung impyerno. Okay. Hell. Hindi ko sinasabing walang hell. Dahil ang sabi ng Bible, may hell. Pero ang gospel, mga minamahal, dahil yun man ang pinapapreach ni Lord Jesus Christ sa atin, the gospel. And the gospel, mga minamahal, ay nakasentro sa life ni Jesus Christ. It's all about Jesus. Amen? Of course, pag wala tayong tamang relasyon sa Panginoon, ay saan ka talaga pupulutin? Di ba? Saan ba talaga? Ang hell ay hindi po ginawa ng Diyos para sa tao. So, okay, let's go biblical na lang, please. Biblical po tayo. Ang sabi ng banal na Biblia, hell was prepared for the devil and his angels. Very clear. Amen? Pero pastor, nasa Gospels yan. Yes. Ang anghel ay nasa Matthew, anghel ay nasa Mark, at anghel ay nasa Luke. Pero, surprisingly, amazingly, hindi na-mention anghel sa Gospel of John. Alam niyo po ba yun? Hello? Okay, dun sa Synoptic, Matthew, Mark, and Luke, maraming nagsasabi, nagkopyahan daw yung tatlo. Kasi si Mark yung una eh. Si Mark yung unang sumulat, no? Then, si Dr. Luke at si Commissioner Matthew, BIR Commissioner Matthew Libay, at saka po si Dr. Luke, yan yung dalawang gospel dyan sa apat na nag-uumpugan palagi. Yan, mga minamahal. Kung gumagawa po kayo ng matinding pag-aaral sa Gospels, lahat ng mga nakakakita po na medyo naguguluhan dyan sa kay Matthew at saka kay Luke. Bakit to? Unang-una na banggaan nila sa ancestral lineage ni Jesus Christ. Yan, ano po? Ayan. Hindi ko sinasabi ito. Hindi ko to binibring up para i-discourage po kayo because I believe in all Gospels. I believe in Matthew, Mark, Luke, and John. Pero ang Gospel of Matthew, mga minamahal, ay mainly written, though hindi kinlaim ni Commissioner Matthew na siya yung sumulat. Because nowhere in the Gospel of Matthew, not at even one time, sinabi na si Matthew Libay, nag-claim na ako yung sumulat nito. So, we just take it and receive it na gano'n, ano? However, si Dr. Luke, trivia muna po ito, trivia muna about the 4 Gospels. Kasi may mga Gospels din na hindi pinasa sa canonization. Ano po? I will not mention those Gospels na hindi na nila pinasa. So dito lang tayo sa 4, dito sa canon Bible natin. Ano? So you have Matthew, Mark, Luke, and John. The Gospel according to St. Luke, the narrative ni Luke, mga minamahal, ay addressed to the Greek believers. At ang recipient o ang pinadalahan niya noon para i-address yun sa Greek church ay si Theophilus ni Dr. Luke. Kapag binasa niyo po yung Luke chapter 1, mga minamahal, sino ba si Dr. Luke? The beloved physician, siya po yung kasakasama ni Apostle Paul. So, i-shortcut ko na lang po dahil baka kakainin ito mahabang oras, mga minamahal. So, si Dr. Luke, siya din po ang sumulat ng, ano pang libro? Sino pa po nakakalala? Ano pa po ang sinulat na libro ni Dr. Luke? Book of Acts. Bumababa ba? Parang bumaba, no? Ayun, okay. Ha? Ayun, okay. Yun, so mga minamahal,
Doon pa lang sa lineage, may banggaan na. Tapos doon sa story ng baby, si Lord Jesus Christ, may banggaan na naman. Bakit to? Dahil doon kay Matthew, may wise men, hindi naman three kings, Magi's, wise men from the east, mga kapatid. And then yung kay Herod, di ba? Pero may mga characters si Matthew na hindi nyo makita sa characters ni Luke. At mayroong characters kay Luke na hindi nyo makita kay Matthew. Dahil doon kay Luke, hindi na kinwento yung ginawa ni King Herod na pinapatay lahat ng mga bata. Wala na po yun, mga minamahal. So, kayo na lang po ang tumuklas, okay? Pero wala pong problema yan, mga minamahal. Meron lang mga namumblema dyan, pero sabi ni Apostle Paul, huwag nyo nang problemahin yan. So, ang top Gospels talaga ay yung the first and the last, na same ang pangalan ng sumulat. Ha? Opo. Hindi isang tao, pero magkaibang tao, pero isa lang yung pangalan nila pareho. John Mark at saka John Bar Zebedee, mga minamahal, or son of Zebedee, brother ni James. Okay? Or mas kilala na John the Apostle or John the Beloved, mga minamahal. Hindi yung isa ay si John Mark, happens to be a relative ni Barnabas na nakasama din nila Apostle Paul once upon a time. Yun. So para yun, John. No, para hindi tayo ma-confuse, dahil kung nilagay din doon ay John, mga minamahal, di dalawa na yung gospel ni John. The gospel according to Saint John Mark, and then the gospel according to John, son of Zebedee, or John the Beloved, etc. So ginawa na lang, kinuha na lang yung Mark, mga minamahal, na ang pinangalan ay yung apelido niya, yung surname niya, Marcos. Yun, no? Apelido po ng presidente natin, Marcos. Yun. It's very Greek-Roman, ano? Marcos. Ayun, okay. So at any rate, iklian na lang po natin ito. Okay? Ang kagandahan lang kay Mark at saka kay John, hindi na nila binutingting yung istorya ng mga ancestral lineage, hindi na kung anak ni Abraham, anak ni Adan, anak ni David, anak ni Nana, tatay ni Gana. Wala, hindi na nila. Tapos kinuwento pa yung mga istorya ng mga bata pa sila. May feedback tayo. Ha? Mga ganun. So, at any rate, mga kapatid, si Mark at saka si John, diretso na kaagad sa malaki na si Jesus Christ. Yun. Yung talagang nag-start na ng ministry si Lord Jesus. Ito bang monitor na to? Saan to? Sa instrument o sa boses? Sa instrument. Kasi inisip ko baka kaya nagkukos ng feedback pag ang microphone nakadikit, nakaharap sa monitor. Ganun. Okay. Nasaan yung BF mo? May duty. Okay. Sige, may duty. Alright, so then, tuloy po tayo sa word. Now, ano ba yung word? Dahil naubos yung oras. Binigay sa akin ni Lord sa heart ko po, mga minamahal, is about deception. Uy, grabe, no? Niwala kayo last days na? Amen? Naniniwala tayo, babalik si Jesus Christ? Oh, yes. End times, last days, return ni Christ. Pero bago po yun, bago mag-winter, meron pong isang season na kung tawagin ay fall. Tama po? Now, eto na naman. Malapit na matapos ang buwan ng September. At ang masakit na nakakasira sa reputasyon ng Christian churches, Christianity really, ay yung walang tigil na pag-date set o pag-set ng rapture date. Bakit to? Taon-taon na lang may nagseset ng date. Hindi na naman nangyari. Sabi September 2023 rapture. Ilang araw na lang tapos na naman yung September. Mahirap pong mag-set ng date sa pagbabalik ni Jesus Christ. Alam niyo po ba yun? Mahirap po yun. Bakit to? Unang-una, bakit kung sabing mahirap? Kinokontra natin mismo yung sinabi ni Lord. No one knows the day nor the hour. We may, mga minamahal, be aware. Pwede tayo maging aware sa times and seasons of the end, pero to pinpoint yung exact hour at day, mahirap yan. Okay? Now, bakit nila nasasabi palagi, pastor, na palaging September? Mayroon mo ba kayo idea bakit laging September? Dahil sa Feast of the Trumpets.
yung New Year ng Israel. Lagi nilang sasabi, tapos na yung Passover. Nang Passover, nangyari sa kamatayan ni Kristo. Yung Pentecost, birth ng church, at saka yung pagbaba ng Holy Spirit. So, plausible talaga na doon mangyayari sa atonement, sa 10 days na yan, sa last trump, etc., etc. Pero alam niyo po, yung September, October, mga minamahal, may tatlo po na feast dyan. Feast of the Trumpets, Yom Kippur, Day of Atonement, at saka po Feast of the Tabernacles. Itong lahat na ito nangyayari sa tinatawag po na fall season. Pagkatapos ng fall, anong susunod po? Winter. Tama po ba? Ano yung sabi ni Christ? Pray that your flight ay hindi mangyari sa winter. Winter, mga kapatid, is isang season. Ano ang espiritu na ikinakas ng winter? Sa Pilipinas, wala naman winter dito. Amen? Ano sa Philippines? Forever what? Forever hot. Okay? Forever na lang tuyo, basa, mainit pa rin. Tama po ba? Mainit talaga dito sa Pilipinas. Malapit tayo sa equator eh. Pero kung kayo po ngayon ay nasa Canada, tama ba, Mami? Si Mami Feli, matagal sa Canada. Ito mga season na to, lalo October, habang ang Davao nagsiselebrate pa ng mga natitirang durian, sa Amerika, sa Canada ngayon, mga minamahal, ay pumpkin na ang nire-ready. So lalabas na yung mga pumpkin pies nila, so lalabas yung mga jack-o'-lanterns, yung mga Halloween, etc., etc. Because yun po ay mga nangyayari sa fall. Fall, yung mga puno, yung dahon, bago mawala yan, bago malaglag sa lupa, magsisimula pong maging kulay pula. Akala niyo iba-iba. Kaya ngayon ang simbolo ng Canada, the maple leaf. Red, orange, iba-ibang shades ng orange and red. Mga minamahal hanggang sa maroon. Okay, ibig sabihin, bakit nagganon ang kulay ng mga dahon? Dahil po, wala na sila ma-absorb na solar energy. Wala na po masyadong araw na nare-receive yung mga kahalamanan. So wala na masyadong araw. Ang mangyayari yon, akala natin pagkaganda-ganda, hindi po. Simbolo yon ng kamatayan. Ha? Talaga? Oo, ibig sabihin, namamatay na po yung mga dahon. And then, pag bumagsak yon sa winter, the only tree na merong dahon ay pine tree. Yun na lang po ang puno na buhay sa winter, pine tree. But the rest ng mga trees, they're all dead. Mga minamahal. Okay? So, maghintay naman sa spring. So, at any rate, mga kapatid, ang judgment, kailan ba talaga? Teka, sandali. Kasi ganito yun ganito na. No? Medyo nalito tayo Ano ba talaga, pastor? Summer o winter? Yun. Teka, parang magandang, kasi sabi ni Christ, huwag kayo, i-pray niyo na hindi mangyari sa winter because winter is also death. Kamatayan yun Pero prior sa winter, may fall. Ibig sabihin, yung mga puno, hindi na masyado makakakita ng araw. Pero ang summer is opposite ng winter. Kung anong sobrang dead cold ang winter, super hot ang summer. Alam niyo ba na both extremes na yan ay ginamit ni Christ sa the end at judgment. Ang summer ay harvest time. Mga minamahal, at yun po ay judgment day din. At so ano kaya ibig sabihin nito? Gusto niyo malaman ko, ano po? Ganito. Ang winter is the great tribulation. Great tribulation. Everybody say great tribulation. Sabi ni Christ, pray that your flight will not be in the winter. Ayun. Pero ano naman yung summer talaga? Hindi tribulation yun, no? Hindi po tribulation yun. Pag sinabi pong summer, judgment time na po yun. Okay? So parehong hindi maganda, ho. So bakit ngayon pag-uusapan natin deception? Bakit to? Kasi sinabi po sa Bible, nung dinidiscuss ang the end, tinanong, ang laging pinakamaraming nasabi si Christ sa Matthew 24, Mark 13,
Luke 21 is mag-ingat tayo na hindi tayo ma-deceive. Amen? Bakit kaya titindi ang deception sa last days? Kasi merong falling away. Sabi po ni Apostle Paul, pakicheck nga po natin, Sister Faith, sa I think Thessalonians yata yun. Ano po? Na hindi mangyayari ang coming ni Lord unless except first magkaroon po ng falling away. Hindi po maganda ang ibig sabihin ng word na fall. Tama po ba? Okay, hindi po maganda ibig sabihin ng word na fall. Kanina sinimulan ko po, may value ba tayo? Yes, may value po kayo. May value po ako. One, argument number one. Puntahan natin yung fall at saka yung winter na yan. One, unang argument ng Bible, bakit may value ang tao is by virtue of creation, the design. Amen? The design. Anong design? Ano ang dinadala natin dito sa lupa? Ano ang nire-represent natin at dala-dala natin dito sa lupa by design sa creation ng God? God the Father. The image and the likeness of God. Hindi niyo po ba alam na tayo ang image and likeness? Na-notice pa ninyo, sa Bible, the Almighty God never took the form of any beast. Pero, Pastor Rick, di ba lamb? Pastor Rick, di ba lion? Yun. Sinasabi natin si Lord Jesus, lion. Minsan lang umapir yung lion. Saan ba umapir yung lion? Si Jesus Christ. Saan umapir na lion si Jesus, mga minamahal? Revelation? Na do not weep for the lion of the tribe of Judah. Yon. So, yun, doon po kinuha yung lion of Judah. Si Judah ay laging tinatawag po na lion. Bakit naging uso yung lion? Ibig sabihin po nun, hindi talaga si Jesus Christ na leon. Kaya lang yung symbolic ng lion means king. At ang unang-unang nagsabi na si Judah ay lion ay si Jacob. Nung si Jacob ay malapit na pong mamatay. O si Israel, otherwise also known as Israel. In his deathbed, tinawag niya yung mga 12 sons niya. Bawat anak niya, binigyan niya ng prophecy kung anong magiging sila in the long runs. At tinawag niya na si Judah is a lion. At si Christ, Jesus, ay galing sa lineage ni Judah. So, ang tinutukoy po doon is yung kingship, mga minamahal. Ano po? Yung pagiging king ni Lord Jesus Christ. Yung lamb na sinasabi ay dahil siya po yung ransom price. Siya po yung sacrifice for the redemption. Pero ang form na kinukuha, sino kumuha ng form ng man? Sino po? Anong tawag kay Lord Jesus Christ sa Daniel? Son of Man. Tama? Son of Man. Okay? Sa Gospels, anong tawag ni Lord Jesus sa sarili niya? Son of Man. So, ang tanong, naniniwala ba kayo sa Trinity? Yes or no? Hindi kayo sigurado sa sagot? Ako, naniniwala ko na may ama. Sabi ng Bible, may ama eh. May tinatawag si Jesus na ama. Hindi siya pwede maging anak kung walang ama. May ama ba na tao si Jesus? Yan ang question. Unang-una, hindi pwede magsinungaling si Jesus Christ. Pag nagsinungaling yun, minsan lang magsinungaling si Christ, ayoko na maniwala. Tama po ba? Bakit to? Kasi sinabi niya, He is the truth. So, pag nagsinungaling siya, hindi na siya truth. So, hindi pwedeng magsinungaling si Jesus Christ. Hindi siya pwedeng magsinungaling dahil hindi siya sinungaling. Okay? Now, ano ang tatay ni Jesus? May tatay siya, wala? Meron. Tinatawag niyo sarili niyang anak eh. Anak siya na yun, daw? Sa Bible, Matthew, Mark, Luke, and John, anong tawag niya sa sarili niya? Son of Man. Lilituin ko utak ninyo ngayong umaga, ha? Hindi sinungaling si Jesus, tama? Sino yung tatay niya dapat? Diyos. May tatay po ba siya physically na tao? Wala. Wala pong DNA. Wala, absent sa chromosome ni Jesus Christ ang
DNA ng lalaki dahil virgin birth. Paano ako magbubuntis? Paano ako manganganak? Wala pa ng lalaki na nakagalaw sa akin. Sabi ni Mary, Virgin Mary. So, ibig sabihin, hindi physical na lalaki ang nakagalaw kay Mary, kundi binabaan siya ng Espiritu. Amen? Doon sa langit, sabi ni Daniel, nakakita ko ng Son of Man, karap ng Ancient of Days. Tama? Ito na naman po yung twist. And 80%, 80% bihirang ginamit ni Christ yung word na Son of God. 80 to 90% ang address niya sa sarili niya ay Son of Man. Now, kung Diyos yung tatay mo at hindi tao ang Diyos, hindi ba blasphemous statement yung sinasabi ni Jesus Christ? Is that blasphemous or not? Yes. You are calling God a man. Come to think about it, people. Jesus is never a liar. He never lies. Not at one time, He never lied. But He calls Himself the Son of Man. Wala naman siyang tatay na tao. Ano ibig sabihin nun, mga minamahal? O, bahala na po kayo mag-isip. Pero ito lang sasabihin ko. May value ang tao sa puso ng Diyos. Dahil ang napili na form at image ng Diyos ay tao. Never an animal. Amen? However, yung mga principalities na may power na katulad ng Diyos, hindi sila katulad eksakto ng Diyos. Alam niyo po, ang ginagalawan nating planeta is a living planet. It's a planet of life. This planeta, planet Earth. Yes or no? You have the trees, you have birds, you have everything na buhay. Amazing lang po, mga minamahal. Amazing. I don't have all the time to share this with you. Pero lahat ng living things, from flora, fauna, kingdom, trees, plants, and animals, sino ang pinaka-superior na creation? Sino ang pinaka-superior? Sino ang nakagawa ng mga syudad? Sino ang na-harness ang lahat ng minerals ng planetang ito at natural resources? Sino yung nakaabot na sa mataas na lugar na defy ang gravity, mga minamahal? Alam niyo po, I don't want to sound like a science fiction here. Pero kung hindi bumalik si Jesus Christ, mayroon akong unang tanong, mga minamahal, una kong tanong, totoo ba ang nuclear ngayon? Is this a science fiction? Is this an imagination? Atomic bomb? Nuclear? Science fiction po ba to? Fantasy? Imagination? Fact or fiction? Scientific fact. Totoong may nuclear. What's next kung hindi bumalik si Jesus Christ? At alam niyo po ba kung ano ang next? Pag hindi pa bumalik si Christ, na madidiscover na ng tao, dalawa. The key to immortality and how to harness time. And time is the greatest mystery of all. Malapit na po. Man, I tell you, ang dami pong mga sinaunang tao na nag-prophesy na nito nung unang panahon na second to the last sa scientific breakthrough is ang tao, pag nagawa na yung nuclear, which is capable to destroy humanity and the whole planet, mga minamahal, ang susunod na breakthrough niya na major, mga minamahal, is zeroing in on to immortality. Paano ka magiging immortal? Pag marunong mo nang i-hack yung DNA, at the same time, yung pinakamatindi sa lahat, what is that? Time travel. Mga minamahal. And ang tao po, ang taas na po ng technology. So I don't want to sound like science fiction here, but we're almost there. Merong isang scientist sa Amerika na nakadiscover na po how to hack DNA. He is about my age, but the way he looks like 20 to 30 years old. Nagawa niya na pong pakialaman ang DNA ng tao. At bakit kayo tumatanda? Bakit tayo tumatanda? Because meron nakialam sa DNA ng tao. Okay? But I don't wanna touch on that, mga minamahal. Okay? Ito lang ang sasabihin ko sa inyo.
amazing things ay paparating. Are you ready for it? Amen ah. Okay, ito. Anong gusto niyo po kung kayo'y nakakulong? Manatiling nakakulong o lumaya? Do you wanna stay in the box? Do you wanna be, mga minamahal, spending the rest of your life behind prison bars? Okay, here's the prophecy. Meron na pong awakening na nangyayari ngayon. Malapit na po ang manifestation of the sons of God. Sino yung mga sons of God? Kita na mga nagmamahal sa Ginoong Diyos. Amen? Ito po number one rule. Number one rule. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. Don't look, huwag niyong tignan ng Diyos na isang cosmic, universal, killjoy, at tyrant, diktador na, hoy, ano ba? Hindi, that's not relationship, people. Si Lord Jesus, bagaman nagwa-warning about hell, ang hell ay doon lang sa mga ayaw makipagrelasyon sa Diyos. Pero hindi ginawa ng Diyos ang hell sa mga karelasyon niya. Maliwanag po ba? Hello? So stop scaring yourselves. Start nurturing ourselves in the Lord. Because in the Lord is our being. We are the image and likeness of God. God has blessed us so much. Pakicheck na sa Bible. Okay? Ephesians, God has blessed us so much. Blessed people are not bitter people. And bitter people are not blessed people. Vice versa. Ha? Yung mga blessed na tinuod na blessed, dili yun ibig sabihin ng tinuod na blessed. Dagan gyud kayo sa sulod, nakasulod diri sa akong kwan. Hindi po dami ng pera na nakalagay sa bulsa, o dami ng pera na nakadeposito sa bangko, dami ng assets and properties. That's not the main blessing there. Ang pinakamalaking blessing is God is your Father. You are related to the God of the universe. Mga minamahal, may relasyon ka sa Diyos. Start investing. Tutukan natin paano natin palusugin ang relasyon na yan. Amen. Ang pupunta sa hell, yung mga kaaway ng Diyos. Kaaway ka ba ng Diyos? Naway niyo ba si Lord? May mga tao na bitter against God. And yung mga taong bitter against God, they blame God. They blame God. They always blame God. Sa mga nangyayari sa buhay nila, they blame God. And not only do they blame God, yung mga tao na walang takot mag-blame sa Diyos, sigurado, mga tao din po yan na magaling din manakit ng kapwa. Tama po ba? Pero yung blessed na tao, yan o, Ephesians 1, no? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. Mga minamahal, simple lang naman eh. My goodness, sino ba sinusundan natin dito? There's only one na sinusundan natin. And Jesus Christ. I don't follow David. Do you follow David? No, I don't follow David. Do you follow Moses? I'm not a follower of Moses. Do I follow yung mga characters? Am I a follower of Samson? Am I a follower of Gideon? They were just examples para hindi na tayo makagawa ng failure nila. We are followers of Christ. Kung saan si Christ, sabi ni Christ, kaya nga so that where I am, there you may be also. Keep following me. Abide in me. Lahat ng ginawa ko, you will also do. Di ba sabi ng Panginoon? Yun po. Sintro, wag madami. Dami na natin sinundan. Sinundan ko si David. Sinundan ko si Abraham. Sinundan ko si Joseph. Sinundan ko si Moses. Sa dami ng sinundan natin, baka mamaya wala na si Kristo doon. Jesus Christ is the absolute. Jesus Christ is the completion. Si Jesus Christ yung kakompletuhan. He is perfection. Now, He has blessed us with all His spiritual blessings in the heavenly places. Amazing mga minamahal, dahil yung sabi ni Christ, ito na, pasok na tayo. Matthew, alam niyo po, kahit pa sabihin nila mabagsik ang Matthew,
Pero na-notice ninyo, kada Sunday, halos lahat ng Sunday, puro kay Matthew. Dalawa lang naman madalas ang ginagamit, Matthew at John, Matthew at John, Matthew at John. Pero alam niyo po, yung Sermon on the Mount ay binubuo ng 3 chapters. Ano yung Sermon on the Mount? Sa Beatitudes. Ito po yung kingdom message. Ito talaga yung kingdom message ni Jesus Christ. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Matthew. Diretso yan. Non-stop. Kung titignan niyo po yung Bible ninyo kung pula, ayan kung pakita ko pa man sa inyo, makita ninyo, ito chapter 5. Yung mga red na yan, salita ni Jesus Christ. Yan, chapter 5. Yung chapter 5, wala pong black. Walang black yan hanggang chapter 7. 5, 6, 7, puro red. Ibig sabihin, non-stop yung pagsasalita ni Jesus Christ. For 3 chapters, 5, 6, 7, sinabi niya yung totoong kingdom message. Pero alam niyo ba kung anong pinaka nakakatakot dyan sa lahat? Chapter 7. Okay. Saan dito, Pastor? Okay, chapter 7 po tayo. Hindi na ako matapos sa Matthew 7. Okay. Number 1. Matthew 7:1. Ito na. Ito pa lang yung message, ha? Okay lang po kayo sa Word of God? Okay lang? Kahit tumagal? Okay. Judge not, that you be not judge. Do not judge. Okay? Paki-define nga yung word na prejudice. Faith. Unang-una, ang Old Testament, ang libro na punong-puno ng judgment. Yes or no? Ang Old Testament? Ay, naku po, mga minamahal. Halos 80% ng lumang tipan, puro judgment dyan. From Eden, to Noah, to Canaan, to Israel, to Egypt, to Babylon. Naku, sandamakmak, lahat ng judgment, lahat ng gusto ng judgment, punta ka sa Old Testament, nandun po. Because the Old Testament was the dispensation of the angels. That was the administration ng mga anghel ng Diyos. At isa sa mga top doon ay ang Biba, patron ng Iligan. Diba? Kilala niyo yung pinagpepiesta ng Iligan? Ano ang dala? Bible? Ano ang dala? Pagkain? Ano ang suot? Magsiswimming? Naka-light clothes ba? Yung patron ng Iligan? Hindi. Naka-battle gear. Naka-breastplate. At ano yung dala sa kanang kamay? Sword. Okay. Yan po yung patron ng mga mahilig sa gera. Diba? Sino ba yung dating mga... Wag na lang. Wag na kayong magkuhan. Kung meron man dito na nakasubok dati yung painom-inom, yung pakonti-konti ng inom. Kasi ganyan yan inuman talaga, di ba? Na-notice ninyo, lahat na masasarap na inumin ng tunay na lalaki, nakapangalan dun sa patron ng Iligan. Totoo, hindi? Yung serbesa, nangunguna yon. SM. Powerful talaga ang SM, no? Sa department store, SM. Sa inumin ng may mga pinagsamahan. SM pa rin. At hindi talaga itong SM, no? Itong binabasa natin ngayon, SM din to. Saint Matthew. Diba? Ang buong Pilipinas ay tinatawag pong SM country. At ang inumin ng mga pagod na lalaki, San Miguel. Ayun. SM. Pag hindi ka kontento sa serbesa, di gawin mong GSM. Pag nilagyan mo ng G, medyo mataas na po yun. Sindihan mo na lang yun, maapoy na po yun. Na-notice po ninyo, yung mga tao na mababait, pag inalok ninyo ng inom, sabi mo, inom ka ba? Hindi muna, pero makulit. Pakunti-kunti lang. May limit ba? Anong limit mo? Hanggang 3 bote lang, 2. Pero alam niyo po, pagka lumagpas sa 2 at sa 3, kumusta? Yung konti-container na po. Kanina sabi mo, konti-konti lang. Ngayon, konti-container na, wala na. Sabi mo, 2, 3 limit. Basta nakalagpas ako sa limit, wala ng limit.
Ganon po yun. Ganon po yung tulak nun. Kasi masarap pag nakakuan eh. Pag nakakarga ka na nun eh. Parang ano na po yun eh. Mainit yun, mainit, mga minamahal. Kaya kung magaganon ka, wag mo sasamahan ng durian. Naku po. Talagang ibang klase. Prejudice. Preconceived opinion that is not based on reason or actual experience. Kailangan ko pa bang ipaliwanag yung definition ng word na prejudice? Sino gusto magsalita ng prejudice? Well, ipaliwanag sa salitang Bisaya. Jason, gusto ka? Ano yan, Jason? Preconceived opinion. Dalawa ang hingin ko. Sige, mauna ka, Brad. Sige, sige na. Parang bias lang na opinion based on yung sinabi mo na dahil lang kasi parang bias lang po, Pastor. Bias? Pang based lang sa ganyan siya yung maganan. It's a judgment based on bias. Bias ba? Now, ang mundo ba natin ay masyadong bias? Yes. How about history? How accurate is history? World history? Bias. Depende kung sino yung nagkwento ng history. Dahil pag tinanong nyo sino si Lapu-Lapu at si Magellan sa Pilipinas, si Lapu-Lapu ay bayani at si Magellan ay invader, sabi ng mga Pinoy. Pero pag tinignan nyo sa historian ng buong mundo, iba ang takbo ng istorya. Si Magellan ang bida dahil gusto lang naman niyang kumpletuhin yung pakay niya to circumnavigate the world. Iba ang sabi ng Pilipino, pumunta sila para manakop. Pero ang sabi ng history, bago umalis si Magellan sa Espanya, mga minamahal, actually hindi naman Spain, Castilla si Magellan, alam niyo ba? Pero ang nag-authorize talaga sa kanya, teka, nagkamali-mali na yata ako ng history ko. Sinakita niyo ba? Basta alam ko, Portugal. Sino ba? Siya ba ay Portugis? Portugis siya, hindi siya Kastila. Kaya lang ayaw siyang ponduhan ng Portugal. Kaya siya pinonduhan ng Kastila, ng Espanya. Pero hindi po siya Kastila, Portugis po yun. Okay. So prejudice. Now, teka sandali. How about ngayon, di ba, may move si Congressman, Senador, si Amy Marcos. Senator Marcos. May move siya ngayon, di ba, na baguhin yung narrative ng martial law. Bakit to? Kasi ang 1986 People Power history ay nadinig natin yung version ng mga Dilawan. Di ba? So, doon sa Dilawan version, kontrabida si Makoy. Diktador siya. At ang bida si Dilaw. Depende kung sino nag-share ng history. Kaya makita nyo, ang history natin, hindi 100% accurate. Sino yung nagsabi? At God bless kung walang bias. Tama po ba? Okay. Kasi, ganun eh. Maring bilin, hero, vice versa. So, ang judgment ng tao ay based on this one. Delikado talaga yung tao pa nag-judge. Bakit to? Kadalasan ang judgment natin based sa feelings. Feelings natin. Kasi pakaramdam ko. Kasi iniisip ko. Kasi pakaramdam ko. Delikado po yun. Diba? Delikado. Preconceived opinion that is not based on reason or actual experience. Ang judgment ni Lord, sure, totoo. Based on the truth. Pero ang judgment ng tao, delikado. Delikado ang judgment ng tao. Kaya hindi po siya. Anyway, ang Matthew chapter 7 ay puro judgment po yan. Pero hindi ko na po babasahin yung buong chapter 7, pero may deception ba dyan? Yes! Unang-una, yung judgment ng tao, doon nagsisimula ang deception. Number 2, verse 13. Enter ye in at the straight gate. So, nagsasalita si Jesus Christ the truth. Doon kayo pumasok sa tuwid na gate. Straight gate. Wide is the gate.
And broad is the way that leads to destruction, and many there be which go in thereat. Okay, ito po, mga minamahal, ang mga apat na nagdi-deceive sa tao. Number 1, may tinatawag pong spirit of deception. Sino yung maestro ng spirit of deception? Anong pangalan? Anong tawag natin sa Bible sa kanya? Satan. Ang Satan, hindi lang naman si Satanas, marami siyang kampon, marami pong espiritu na nandadaya. Kung ano yung ginamit ni Satan sa simula, yun ulit ang gagamitin niya sa end times. Very effective tool niya sa pagbagsak ng tao, yung deception. That's his number 1, most effective, most powerful na tool niya laban sa tao is deception. Amen? Now, pag nagsabi si Satan, pero hindi mo natin ni-receive at hindi natin na-believe, may nangyari po bang deception? Bawa, may sinabi si spirit of deception, pero hindi nyo tinanggap at hindi nyo pinaniwalaan. May deception po ba na nangyari? Wala. So, teka. Ang lagi nating tinitira mga unbelievers. Pero posible kaya na may mga believers na ma-deceive? Base doon sa istorya nyo kanina, ang pinaka-prone na ma-deceive ay yung believers, hindi yung unbeliever. Lalo kung yung pinaniwalaan ay mali. Wow, mali. Di ba? Okay, pero sincere naman ako. Yung sasabi po, sincerely wrong. So, sisimulan natin sa paniniwala, mga minamahal. Kasi walang deception na nangyari kahit ipinresent yan, kahit inoper yan, kahit sinalita ni Satanas yan, o kung sino pa man mandaraya, pero hindi tinanggap at hindi pinaniwalaan nung listener, walang nangyaring deception. Pero kung nag-believe na tayo sa isang mali, nagsimula na ang deception. Deception is really believing something that is not true. Tama? Kaya, nakakaintindihan po ba tayo dito? Sabi ni Christ sa verse 1, the whole chapter 7 is about judgment. Unang-una, huwag ninyong kakagatin at paniniwalaan ang judgment ng tao because it's based on prejudice. Never believe opinions ng tao. Every individual ay merong freedom at right sa kanyang opinion. Di ba? Sabi? That's your prerogative. That's your right. Bawat isa, you are entitled to your own opinion. Bayaan niyo siya kung opinion niya yun. Pero, kita na mga believers ni Christ, mga sons and daughters, para dili ta ma-deceive, istadiya nato. Maging careful tayo. Especially pag judgment ng tao or opinion ng tao ang babasihan natin, don't take that. That's the warning ni Christ. Bakit? Kaya nga sabi niya, huwag kayong sunod ng sunod sa marami. Lumiliwanag ba yung pagpapaliwanag ko dito, minamahal? Okay, I'm just, para bang ako elaborate yung Matthew 7. Hinihimay ko ng gusto. Sabi niya, marami kasi, sabi niya, para hindi tayo magiging biktima, pumasok kayo doon sa matuwid na gate. Hindi doon sa wide. Broad is the way that leads to many there. Marami doon. Huwag kayo sa nagsisiksikan. Huwag kayo doon sa marami. Because straight, verse 14, because straight is the gate and narrow is the way which leads unto life, and only few there be that find it. So ang susunod na tanong, how narrow, Pastor? Gaano nga po ba kakipot at kakitid yung pintuan sa katotohanan? Meron idea po kayo kung gaano kanaro? Eye of the needle. Mata ng karayom. Diyos ko, pwede ba Roderick and Company? Can I bring friends? Yung isang tao lang, hindi makasiksik, paano ka pa magdala? Tama po ba mo minamahal? So, ibig sabihin, sinulid lang Wala pa akong nakita. Meron ba nakapagsinulid dito sa isang mata ng 3 sinulid? Meron na po ba nakasubok? Depende, Pastor, sa karayom.
Anong karayom ba pinag-uusapan natin diyan? Di ba? Oh, di ba? Meron naman siguro kung karayom na may mga malalaking karayom naman talaga, di ba? Pero kung yung standard na karayom, wala pa ako nakita na maraming sinulid na ipinasok. Tama po ba? So sabi ng Panginoon, huwag kayong malungkot. Hindi basihan yung nag-iingat, hindi bali na ako lang muna para sure. Kesa marami kami, o nagdala pa ako, yun nga sabi ni Paul kay Timothy, ingat ka sa pagtuturo mo. Kasi, ang una mong sinasalba, pag tama yung tinuro mo, sarili mo. Then yung maniwala sa'yo, salba din sila. Pero pag mali yung tinuturo mo, ang una mong dinisib, sarili mo. Hindi ka pa nakontento, nandamay ka pa. Ako po, di malaking pananagutan yun, di ba? So mga minamahal, sabi ni Christ, doon sa makipot na daan. Amazing dahil pag makipot, nanotice ba ninyo ang speed sa narrow at speed sa broad? Yun. Kasi kung masyadong maluwag yung highway, nanotice ko lang, kadalasan ng aksidente nangyayari sa maluluwag. Walang aksidente na nangyari sa makipot. True or false? Hindi ko sinasabing walang aksidente, pero bihira siguro magkaroon na aksidente sa makipot. Bakit? Magkarirahan kayo sa makipot. At saka na-notice ko lang po, pag masyadong makipot, masyadong careful yung lumalakad. Tama po ba mga minamahal? Masyadong careful pag masyadong narrow. Pero kung masyadong wide and broad, careless. Yun, no? Tama? So, ang ganda, di ba? Paano natin masasabi na gawa lang ng tao itong salita ng ganito? Grabe yung wisdom sa salita ni Jesus Christ. Yes or no? Marami pong mga libro na available sa library, pero hindi kasing multifaceted ang gem, ang truth, ang wisdom na meron but the words of Christ. Walang katulad yung salita ni Kristo. Amen? Okay? So, ang unang-unang posibleng mandaya natin is, mga mandaraya is espiritu, sa Satanas, mga espiritu. At saan natin malalaman yan, Pastor Roderick? Saan ko ba makikita ang espiritu ni Satanas? Ay, naku, look no further, mga kapatid. Bababa ba ako sa impyerno? Pupunta ba ako sa punong balete? Hahanap ba ako ng haunted house sa bukid nun? Para makakita ko ng espiritu? Hindi na po. Yung nakikita natin sa mundo ay mga sapat na para makita natin ang activity ng mga espiritu. Because besides the spirit of deception, the whole world ay puno ng deceitfulness. The whole world. Ano yung warning ni Christ? Luke 21. Okay. Now, mga minamahal, Luke 21. May sinabi ayan, take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life. Cares of this life. Yun ang ginamit to. Okay, sa Luke 21. Yan, Luke 21 na yan, kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal, ay anong uri ng ground sa parable of the sower? Yung thorny. Diba? Sabi dito, ingatan nyo ang mga puso ninyo na hindi ma-overcharge. Mga minamahal, paano nyo nalaman kung na-overcharge ang isang baterya? Meron na bang biktima ng overcharge dito? Ano nangyari sa battery? Ano nangyari sa cellphone nyo? Lumulobo! Bakit nagka-baking powder itong battery? Di ba? Mga minamahal, na notice ninyo, lumulobo. Pagka na-overcharge, umaalsa. So, lumulobo. Mga minamahal, alam niyo isang sakit sa congenital, isang congenital heart ailment ay yung tinatawag pong rheumatic heart disease. Ano nga yung rheumatic heart disease? That's congenital. Yung namamaga ang puso. Ang sinabi ni Kristo sa last days, ingatan ninyong hindi magkaroon kayo ng rheumatic heart. Haba, paano? Hindi physical na rheumatic heart ito kundi wag ma-overcharge, wag mamaga
ang mga puso natin with surfeiting, drunkenness, and the cares of this life. Dinefine niya ni Christ sa thorny ground doon sa Matthew na the deceitfulness of riches and the cares of this life naharang. It's good to be blessed materially. Pero ulitin ko po, ang material ay panlabas lang. Panlabas lang po yung material. Amen? Sino nandito kagabi? Sa night market kagabi. Sino yung nandyan kagabi? Okay, ano nandito sa kabila? Puro kainan. Sa kabila, ukay-ukay, di ba? Puro damit. Oh, sabi ko sa inyo eh. Di ba? Maraming damit doon. So, doon tayo sa kabila. Huwag dito sa may kainan. Doon lang tayo sa kabila. Bakit to? Kasi, meron ba dito kada Sunday yun at yun ang damit niya? Meron po ba? Yung sinuot nyo 3 months ago, yun pa rin every Sunday sinusuot nyo? Hindi. Ang gaganda nyo kaya. Sabihin nyo nga sa mga katabi nyo, you're beautiful. You know what makes you beautiful? You know what makes you beautiful? Because you're different. Kasi bago ka, iba ka, hindi ka common. Yun pala, hindi ba tawag doon, Pastor Rick, exotic beauty? Hindi ko man sinabi exotic. Sinabi ko, you're beautiful. Kaya ka beautiful kasi wala kang katulad. Lagi kang bago. Amen? Fresh. Yan ang mga magde-define ng beauty. Lagi kang bago, bagong paligo, bagong hairdo. Mabilis kayang malaman kung ang babae nagbabagong buhay na. Sa buhok. Alam po, pag mahabang panahon, siya lang yung minahal mo, yun lang ang hairstyle mo palagi. Pero, somewhere down the road, di ba? Nagbanggaan kayo, and gusto nyo na maghiwalay at gusto nyo mag-move on. Na-notice ko lang sa mga nag-move on, chine-change nila yung hairdo nila. So, napakabilis malaman sa babae daw. Mas mabilis malaman sa babae na nagbabagong buhay yan. Bakit? Nagbago ng hairstyle. Pero hindi mo masabi, nagbabagong buhay yan. Bago na naman yung damit. Hindi. Bakit ko binanggit yung damit, mga minamahal? Kasi material wealth, di ba? Maganda naman kung marami kang damit. Di ba? Maganda sana. Sino yung mga hindi nagbabago ang damit? Na-notice ninyo? 2 kategory lang yung hindi nagbabago ng damit. O, gawin na lang natin isa. Isang kategory na lang. Ang hindi lang nagbabago ng damit, na-notice ko, mga comic character. Na-notice ninyo si Moses sa drawing? Yun at yun ang damit ni Moses. Yung stripe ng red and black. Diba? Nung prinsipe siya, naka-red and black. Hanggang namatay na siya, biruin po ninyo, 80 years old after, yun pa rin ang damit ni Moses. My goodness, ang ganda naman ang damit ni Moses. Hindi lumuluma. Yung damit ni Jesus, yun din palagi. Di ba, mga minamahal? Yung tunic na kwan. Yun din at yun. Na-notice ko, yung comic character, hindi sila nagpapalit. Si Superman, yun at yun din lang ang damit. Si Batman, yun at yun din lang ang damit. So, hindi naman kayo comic character, so, bakit kayong damit? Ano ibig sabihin? Ba't ko binibring up yun, mga minamahal? Kasi po, ang material wealth ay parang mga damit. Yun, amen? Hindi talaga yung material wealth ang magde-define kung ano ka. Kung lang po yun, panlabas lang po yun. Pwede mong ibihis yun. Amen? Pwede mong isuot. Sabi, parang kailan lang, ang dami mong blessing. Ngayon, parang broke ka. Hindi. Sino sabi naman sa'yo na, sino may sabi na broke ako? Diba? Ano ba yun? Sino sumisit sa akin? Sa sound system ba yun? Ha? Sa labas? Lakas, no? Praise the Lord. May sit sa akin. O kaya may bumahing. Sabi ko, may kasama ba tayong giant dito? Lakas naman. So, mga minamahal, minsan, meron, apaw-apaw. Meron din naman times na tama lang. Meron naman times na walang-wala. Di ba? So, sasabihin, parang kailan lang, blessed na blessed ka. Bakit ngayon broke na broke ka? Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo na yan. Hindi, bakit? Pasyonista ang tawag sa akin. Yun, amen ba? Nakikinig po kayo?
Pasyonista ka. Kung minsan, bless na bless ka, then bukas, walang-wala ka, sabihin nyo lang, nag-change naman kaya ako ng damit. Gusto ko presko ngayon. Nakasando lang ako. Ibig sabihin, walang-wala. Di ba? Kaya manipis. Naka-short ka lang, nakasando. Pero alam nyo, sino mas comfortable? Yung heavily cloth o yung nagsusot lang ng light cloth? Sino ang mas komportabling kumilos? Yung maraming damit o yung walang konti lang ang damit? Sa tinood. Yung konti lang yung damit, hindi, di ba masarap makakilos, di ba? So, ibig sabihin, pag konti lang yung blessing mo, preskong-presko. Totoo yan, di ba? Mabilis ka makakilos, wala masyadong iisipin. Pag madami ka ng blessing, hindi ka basta makaalis, di ba? Kasi iniisip mo, yung iiwanan mo, baka mawala, baka manakaw, baka dami, ganon lang. Basta mga minamahal, isipin nyo lang po na ang blessing, panlabas lang. Yung material, ang pinaka-importante, yung spiritual na blessing. So the world can also deceive us. If not careful, ang mundong ito ay punong-puno po ng pandaraya. Amen? Okay, so ilan na yung na-locate natin ng daraya? Mga espiritu, yung mundo, sino pa ang pwede mandaya? Teka, meron din. 4 lang ito i-bring up ko. How about yung mga false? Ayun, may mga false din. Mga false ano? May false prophet, may false evangelist, may false teacher. Ito yung mga false leaders na lang, sabihin natin. Ano po? Pero tingnan natin, madali ba tayo ma-deceive ng false teacher? Madali ba tayo ma-deceive ng false teacher? Balikan natin sa Bible. Verse 15. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing. Okay, may tatanong ako sa inyo, ha? Sino ang mas ingatan ninyo? Yung malumanay, di makabasag pinggan na magsalita, parang anghel na bumaba sa langit, na panagsalita, parang perfect na makata, at walang, as much as possible, careful siya na magsalita na hindi kanya masasaktan. O, yung prangka, na pag may nakitang mali, sasabihan kanya diretsyo, pero matalim siya magsalita. Sino sa dalawa ang prone na mandaya? The first or the second? The first. Dahil ang nadadaya ay nadaya ako dun ah. Bakit? Wala naman na hindi magandang nakakadaya. Kadalasan, yung kagandahan ang nakakadaya. Walang gagamitin na hindi maganda. Pag gusto mo mandaya, lahat na ipepresent mo sa dadayain mo, maganda. Maganda kang mag-offer. Maganda kang magsalita. Maganda yung ino-offer. Sino yon? Sino ang beauty na angel? Sino yung angel of beauty sa Bible? Si Lucifer. Ano yung sinabi niya kay Eve? Magagandang pangako. Ano yung pinakita niyang prutas? Maganda din sa paningin. Pleasant to the eyes, angel of beauty. And because it's very beautiful, they had a very beautiful conversation. It ended up sa fall ng tao. Open rebuke is better than secret love. Hindi lahat ng maganda totoo. May mga binata ba dito? May mga binata pa? Binatang hetero, ha? Heterosexual. Hindi po binata po ako pero nakulong ako sa katawang lalaki. Di ba? Ay, hindi yon. Yung totoong lalaki. Nakakatakot po kaya ngayong panahon na to. Alam niyo kung bakit? Nakakatakot po. Lalo kung nasa develop na syudad ka. Hindi mo na alam ang totoong babae sa peking babae. Dahil kadalasan, mas magaganda pa ang vital statistics ng retokadong lalaki kaysa natural na babae. Ilang beses na po ako nawaw mali dyan. Oo.
Bakit kaya gumaganda yung mga ritokado? Nung una, mga ganun lang, gaslaw, ganyan. Diba? Pero ngayon, ang gagaling na po ng mga peking babae. Bakit to? Na-develop muna yung sa bus. Bus na lang gagamitin ko dito sa breast part. Pero, peke yan. Bakit? O, tignan mo yung muscle. Meron pang Adam sa apple. So, wag mong titignan yung dibdib, pastor. Tignan mo yung lalamunan. Dahil walang babaeng may bukol dito. Maliban kung may tumor. So, kung may babae ka nakita na mayroong Adam sa apple, ano yan? Ba't may ganyan? Wala yan, sis yan. Okay, laki naman ng sis mo. Di ba? Pero, nung una, madali-dali pa malata. Pero ngayon, may mga lalaki na ang ganda na rin ng hugis ng katawan. Bakit to? Dahil hindi lang po implant ang na-develop. Meron na po silang tinatawag na bukod sa Thailand. Ang Thailand, pwede ka magpapalit. Pero besides doon, may tinatawag pa pong hormonal therapy. Nawawala ang Adam sa apple, lumalambot ang mga muscles, at wag ka ang tatambok ng mga butt, may hips pa. Pero nakakatakot po yun. Kasi hormone lang yun eh. Pag in-estrogen mo yung lalaki, gusto niyo po ba magkaroon ng katawan ng babae? Kumain kayo palagi ng chicken joy, mga minamahal. Ang daming hormones nun. Okay. So hindi, totoo po yan. Wala, kadalasan, ayan, tama si Ma'am Edna, umiinom po sila ng hormone pills. Totoo po to, Ma'am Edna, nanonood sa atin sa Canada. So, yung hormones yan eh. Pag yung babae, sobrang dami ng testosterone, nagkakabigote yan. Mga minamahal, kakaibaan, lalakas ng babaeng may testosterone. Mga kapatid, tinutubuan ng muscle yan. May bigote pa yan, balbon. Yan, mataas ang testosterone yan. Kaya huwag kayo magbibiro sa ganon. Mga kapatid, kung makastadyak yan, parang kabayo. May mga babaeng ganun din, nakakatakot, no? Pero may mga lalaki din naman na nasobra ng estrogen. Na lahat ng kuwan talagang pumipitik, gumaganon. Ay, ano ba yun? Ay, ano ba? Ganon, no? So, kapatid, blame it on the hormones. Diba? Okay, so, grabe deception, ano? So, ngayon, paano ko malaman, pastor? Nainip na kayo sa Word of God? Kasi apat lang naman po to. Espiritu, yung mundo, pangatlo, yung mga false leaders. Paano mo malaman sila? Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing. So yung mga bulaan, hindi sila magmumukhang halimaw. Magmumukha talaga silang they will dress to kill. Sabi dito, pero sabi ni Christ, you shall know them by their fruits. Sa prutas mo malalaman kung anong klaseng espiritu. Meron po ba tayong mga prutas na basihan? Anong prutas ang basihan natin? Go back to Galatians 5:22-23. Doon nyo malalaman kung anong espiritong meron yun. Huwag niyong basihan dahil, magaling magsalita yan. Magaling mag-preach, magaling magturo, magaling ang tindig, magaling manamit. Naku po, delikado po yung kung yung magaling. Alamin natin kung maganda ba yung espiritu na nandoon sa loob. Dahil yung espiritu, magbubunga po yun. There will be love, there will be joy, there will be peace, there's patience, yung kindness, meekness. Yung mga prutas na yon mag-a-appear sa tinuod na tanom. Tanom ba? Tawag nyo? Tinanim? Tanom? Sa mga tanom na totoo ng Diyos Ama, makita agad ang bunga sa Espiritu. Okay? So sabi ng Panginoon, you will know them by their fruits. You will know them by their fruits. You cannot gather grapes out of thorns, and you cannot gather figs out of thistles. Even so, every good tree bringeth forth good fruit. Yan ang sabi ni Christ. But a corrupt tree bringeth forth evil fruit. So, yan na. Alam niyo, nakakatakot itong dyan. Sabihin, ito, malapit na pong matapos. Patapos na to. Ilan na? Nakaapat na, no? So, ang mga false leaders. So, sino kaya yung isa na the silent deceiver? Sino kaya yung isa pa? Yung pinaka-last? Is it possible that we can deceive
ourselves? Yes. So, ang last na deceiver ay tayo mismo. The unrenewed heart and the unrenewed mind hindi mag-fit sa kingdom. Kaya nga, ang number one prerequisite ng kingdom ay repentance. Kinakailangan may change tayo ng mindset, change na yung viewpoint, change na good. Kaya nga, i-change talaga natin, pananaw natin, opinion natin, i-change na to. Huwag natin i-conforme. Do not be conformed to the standards of the world, but be transformed by the renewing of your mind. That's repentance, metanoia. Yung renewing of the mind, saka yung repentance na tinuturo ni John the Baptist, saka ni Jesus Christ, it's the same Greek word. It's only one word really, metanoia. A change of mind. And a change of heart. Ano ang pinaka-deceitful? Si Satanas? Ang mundo? Ang mga tao? Lahat yung tatlong yun, na-notice ninyo, puro mga tagalabas. Si Satanas nasa labas. Hindi yan makakagawa kung hindi mo papasukin. Yung mga leaders, false prophets, false teachers, walang deception na mangyari kung hindi mo paniwalaan. Kung hindi mo tanggapin. Tama? Yung mundo, kahit napapanood natin, nakikita natin, kung hindi mo naman ipa-follow, mag-unfollow. Dalawa lang naman meron sa Facebook. Follow, unfollow. Tama po ba, mga minamahal? So kung ayaw ninyo na, yan, follow nyo. Pero kung gustong-gusto pa natin, follower tayo. Tinitingnan ko lang sa Facebook, mas maraming follower ang mali kaysa sa totoo. Ano po? So doon pa lang sa social media, marami na ang na-deceive. Kasi marami, sino ang pinakamataas na follower dyan? Bukod sa politiko, at saka sa mga, alam niyo na kung ano pa, politiko at artista. Isang malakas na mga maraming follower dyan, yung mga pasiksi-siksi sa TikTok. Di ba? Nung una, yung mga tao, mga lalaki, ingat na ingat kung gusto kung wala pa asawa, kung wala pa girlfriend, kung gusto makakita ng magandang babae, lalo yung hubog ng katawan, maninilip yan. Pero mataas yung risk. Pero ngayon, wala nang kahirap-hirap manilip. May smartphone ka, may internet, may TikTok ka, ang dami mo masilipan. Di ba? Sila yung may pinakamaraming follower. Social media. And nakakatakot. The heart. Yun talaga yung heart. Kasi kahit si Satan pa, yung kaseksiyan pa ng mundo, o kung ano pa man yung ituro ng mga false, ng mga teacher, kung yung heart natin tama, hindi yan magbubukas sa mali. Sabi sa Jeremiah nga ba yun? Who can know a man's heart? Sino ang makakaalam ng puso ng tao? For the heart, especially the unrenewed one, is deceitful above. Pinakamadaya sa lahat ay ang puso. Ayun, no? Nakita mo na? Nakapost, wala? Ayan. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Hindi lang po si Prophet Jeremiah ang sabi niyan, even si Lord Jesus Christ. So, ang pinakamatinding pinababantayan sa atin ni Kristo ay ang puso natin. Bago yung doktrina, bago yung teacher, bago yung mga uso sa mundo, at bago i-detect yung mga espiritu, para secure tayo, paayos natin yung heart natin sa Panginoon. Give me a pure heart. Di ba? Lord, give me a pure heart. Ayun. Paano ang pure heart? Ito, closing na. Tinapos ko na po. Sinarado ko na yung Bible ko. Ibig sabihin, patapos na yung Word of God. May isang kanta ewan ko kung alam po ninyo. Pwede tayong tumayo. Ang pamagat ng awit na yon is a pure heart. Doon sa awit na yon, kung pag-aralan natin yung lyrics,
makita nyo na kung ano ang, dinefine na sa awit na yun kung ano ang ibig sabihin ng pure heart eh. Ganito po yung tunog. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Sino yung D? Sino yung D ninyo doon? Husband, wife, friend? It has to be Jesus Christ. Kasi D, kinakailangan i-define natin sino yung D. It has to be the Lord. Okay, again. A pure heart. Yes. That's what I long for. A heart that follows after thee, Lord Jesus. A heart that follows hard after thee. Again. A pure heart. That's what I long for. Yes, Lord Jesus. A heart that follows hard after thee. Ito yung definition ng pure heart. A heart that hides your word so that sin will not come in. Yes, Lord Jesus. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion and pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Again, let's all sing from the beginning. One more time, bago tayo mag-close a prayer. A pure heart, that's what I long for. Yes, Lord. A heart that follows hard after thee, after thee, after thee, Lord Jesus, after thee, Lord Jesus. A pure heart, that's what I long for. Siya nga po, Ama. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word. A heart that hides your word so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion and pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Father in heaven, even the example and the practice that our Lord Jesus Christ has set before us, we do follow. We pray and we acknowledge na only you, Father God, ang may power to preserve us. Preserve us and keep us, Panginoon, na hindi kami madudungisan ng anumang bagay na unpleasing at unholy sa inyo. Anything that is not of you, God the Father, kayo lang po ang makapaglilinis sa amin. Thank you, Lord Jesus. And preserve each and every one of us. Give us, Father, that heart, the pure heart, na single heart, na ang tinitibok, ang passion ay si Kristo Jesus. Kayo, O Diyos, ang inyong salita. Hindi kami ma-in love sa mga bagay na kalaban ninyo, Panginoon, o kumukontra sa inyo. Give us a heart that is humble, pure, gentle, compassionate, seeking
I-bless nyo. Kaya pala, Lord, maganda kung ang tamang salita pag bine-bless namin yung bawat isa, hindi lang God bless you. Bless your hearts. Lord, ngayon ko naiintindihan why the elders, pag bine-bless nila ang mga kapatiran, hindi nila sinasabing just God bless you, but God bless your hearts. Lord, bless our hearts na hindi kami mamove sa mga nangyayari sa mundo. Gawin yung sensitive ang mga puso namin, hindi sa mga bagay na ikakatampo nito at ikakabiter, but sensitive to the things of God, the acts of God, the words of God, and the move of the Holy Spirit. I-preserve niyo po ang bawat isa sa amin until the day of Jesus. Spirit, soul, and body. To God be the glory. In Jesus' name, lahat po tayo magsabi na Amen and Amen. God bless you po, and you may be seated in the Lord.